Hello po, sa Attorney Rogelio Wong po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Body Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pag-uusapan po sa episode nito ay may kinalaman po no, sa saping kung halimbawa ba, ay ano bang maaaring gawin kung halimbawa ang titulo po ninyo ay nasira na, nawala, no? O kinain ng anay, nasunog o binaha. Tulad nitong sulat po sa atin, ni Lynn Mondihar, the C7I. Yun po ang kanyang username. Sabi niya dito, good afternoon po, attorney. Yung original po ng CLOA, ng tito ko ay kinain po ng anay. Ngayon po, ayaw po tanggapin ng bumibili ng lupa nila kasi kinain daw po ng anay. Pero yung kinain ng anay, igilid lang po ng papel. Ano po naman ang gagawin upang mapabago ang kanilang CLOA upang maibenta nila ang kanilang lupa. Alright. So, sa hindi pa po nakakaintindi, ano ba yung CLOA? Yung CLOA po is Certificate of Land Ownership Award na pinagkaloob po ng Department of Agrarian Reform sa mga tinatawag nating agrarian reform beneficiaries po, no? Ito po ay mga nagsaka po sila ng lupa, na wala naman silang lupa, at o mga farm workers na sila po ay itinalaga bilang tinatawag nating agrarian reform beneficiaries. Okay? So, at pag meron kang ganito, ay maaaring bigyan ka ng CLOA kung tawagin or Emancipation Patent o EP. Okay? But besides the point. Okay? Now, ang usapin dito ay kinain daw po ng anay yung kanilang titulo. Let's remember na, ang CLOA po isa pong titulo po yan. No? At bahagi na rin po yan ng ating touring system, especially pag yan po ay narehistro sa ating Register of Deeds. Bahagi na po yan. No? So, titulo po yan. Okay? So, tulad ng ordinaryong o ibang titulo, pag nasira po ang ating titulo, nawala or nasunog o kinain ng anay, nabaha, pwede po ninyong ipa-reconstitute yan. Mag-file ka ng una, affidavit muna, no? Sa Register of Deeds na nawala yung titulo o kaya na-damage. Then after that, ay mag-file po kayo ng petition sa korte through your lawyer for the reconstitution of the damaged title. Okay, that's it. Pag napatunayan ninyo na may merito ang inyong petition at wala namang opposition, ay pagbibigyan po kayo ng korte. But bago natin ipagpatuloy yan, no, mag-segue muna tayo kasi bahagi ito ng inyong tanong. Ibibenta po ang CLOA. Okay, tandaan po natin, mga kababayan, pagbibili po kayo ng agricultural land, pagbibili po kayo ng lupa na covered ng CLOA, red flag po yan. Checkin mo muna, no? O kayo may mga CLOA holders, red flag din. Bago kayo magbenta, magsanla ng inyong CLOA, i-check nyo muna sa Department of Agrarian Reform, okay? Kung okay ba ito. So, ibig sabihin yan, kasi po pag CLOA, ay meron pong tinatawag nating mga restriction po yan, no? Na kung saan ay hindi po ninyo maring ibenta yan o isanla sa loob ng holding period na 10 taon from the issuance of the CLOA and your actual possession of the beneficiary. Ano man paglabag po dito, pagbenta po nito, no, within the holding period na 10 taon, yan po ay may considered as null and void. Walang saysay, walang bisa from the beginning. At this could be also a ground para po ma-cancel yung lupa na yan, yung CLOA na yan, at makumpiska po ng marimatan ng pamahalaan at pamahagi po ito sa ibang land reform beneficiaries. So yun po ang inyong tatandaan na, and of course, lastly, yung bang buyer is qualified ba na mag-own po ng tinatawag nating agricultural land na sakop po ng CLOA. So yun po ang inyong i-check nyo muna, no? Bago po kayo gumawa ng hakbang, lalo na sa leading to the sale of that property para wala pong sisihan, walang luhaan. Na kailangan po kumuha muna kayo ng dark clearance, no? Kung sakali magkaroon ng bilihan upang sa ganun safe po kayo na
binibigyan kayo ng clearance dahil maaaring ibenta nyo to dahil tapos na po ang tinatawag nating holding period na kung saan pwede na pong ibenta to, pwede na pong ilipat, but subject again to certain conditions. Okay? So I hope nasagot po natin ang katanungan at concern sa atin ng ating tagapagsubaybay na si Lynn Mondihar. So, bago tayo magpatuloy, no, I would like to make use of this opportunity, no, na pasalamatan po ang ating mga followers, mga likers po natin, subscribers po natin, no, sharers po natin sa ating mga videos. Kung hindi po kasi sa inyong suporta, ay baka po wala na po tayo sa social media, no? And because of your support, nandito pa rin tayo at patuloy na nagbibigay po ng legal na impormasyon, kaalaman sa ating mga kababayan at upang ma-reach out pa po natin sila, no? Mga kababayan po natin, they could be your friends, your relatives, your acquaintances, your neighbors, ay pakiclick lang po yung subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun ay mahuli po tayo ng algorithm ng ating platforms, no? And mapalawig pa natin ang ating reach, no? At mapagbigay din po tayo ng legal na impormasyon na kaalaman sa ating mga kababayan. At upang sila din ay meron din po silang matutunan, especially, no, if our videos are interesting and magbigay po sa inyo ng legal na impormasyon, kaalaman, helpful po sa inyo, hindi naman po siguro kalabisan kung ako po hihirit po ng subscribe, share, and like po, no, ng mga videos po natin. And of course, huwag niyong kalimutan, no, remember na i-click po ninyo ang notification bell upang sa ganun, pag may mga videos po tayo, mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga videos. Maraming salamat. Hanggang sa muli, lamang na ang may alam sa batas. Bye-bye and God bless.